Nagutom na naman itong si Good News Girl Bea, kaya sumabak siya sa isang masarap na lakwatsa. Sa Chinese food siya nagpakabusog sa mga restaurant na luma pero dinudumog. Noong unang panahon, talagang hilig ng mga Chinese ang maglakbay. Nang nilibot nila ang Southeast Asia para mga lakal, isa sa mga stopover nila ang Pilipinas. Bukod sa silk at porcelain, baon din nila ang herbs at spices sa pagluluto tulad ng bawang, sibuyas, luya at paminta. Ang hilig nila sa pagluluto, nagbigay daan sa pagnenegosyo. Kaya naman ang ilang mga sinaunang Chinong nanirahan dito, nagbukas ng kanya-kanyang mga resto. At para sa aming next mission, ang hanapin at alamin kung nasaan ang pinakamatagal na Chinese restaurant at alamin kung bakit hanggang ngayon, patok pa rin sila sa panlasa ng Chinese at Pinoy. Inimbitahan namin si Chef Chris na isang Chinese cuisine expert sa ating Konghei Fat Choi food trip. Noong 1888, binuksan ang Toho Restaurant Antigua sa Benondo. Ito rin ang taong itinatag ng La Solidaridad, ang pahayagan noong panahon ng Kastila. Kwento ng apo ng may-ari, isang araw sa kumain dito si Dr. Jose Rizal. Ngayon, tinatawag na itong New Toho Food Center. 4 na magkakaibigan kasi ang nag-open nito, including na ang Kongko. So yun, the rest, bumalik na ng China. Ang natira, yung lolo ko, which na namahala hanggang sa 3rd generation. Specialty daw nila ang Chinese cold mix na may asado, bituka, lechon kawali at Chinese ham. So itong Chinese cold cuts tastes like barbecue talaga. So it's really authentic, the flavor. Ang ganda nung pagkaka-barbecue sa kanya. Can't say anything. I'm really impressed about it. Mabenta rin daw ang kanilang Chinese kikiam. So itong Chinese kikiam naman, the spices are really authentic Chinese. Ang ganda nung flavor niya. It's also breaded, unlike yung mga nakikita natin sa labas. Doesn't taste like harina at all. Perfect. Dahil sa authentic nilang luto, hindi sila nauubusan ng mga loyal na parokyano. Actually, para bang may hinahanap-hanap kang Chinese food, especially yung mga friends ko, clients, na saan ba masarap na kainan sa Chinese. So, parati ko naiisip ang Toho. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, isang Chinese ang naglako ng mami sa kalye ng Maynila. Nagpasya raw na manirahan ng Chino ito sa Pilipinas dahil sa naranasang heartbreak sa kanyang bansa. Dahil sa sipag at syaga nakapagpatayo siya ng sariling restaurant, ang Mamon Look. Mula noon hanggang ngayon, binabalik-balikan ng kanilang original mami at special siopaw na hindi raw kailanman nagbago ang lasa. Ang kanilang special mami, loaded ng chicken at pork na ginupit imbis na hiniwa para raw hindi masayang ang katas ng karne. So amoy pa lang, smells authentic. Tignan natin. Broth slide, it's very good. Very authentic. Ang kanilang special siopaw naman, siksik sa pork, chicken at salted egg. The taste is, I can't explain, it's really good. It's really good. Sari-sari ang mga customer ng Mamon Look mula sa iba't ibang mga henerasyon. Actually, itong Mamon Look malayo sa amin, from Las Piñas pa ako. Kaya lang, if I had a chance na makapunta dito sa Quezon City or Manila, I see to it na I drop by. College pa ako no, sa Mapua. Yung unang kain ko, kasi ay ba uncle sa pure Chinese. Tinuro niya ang kumain ng mami siopaw sa Mamon Look. Dahil sa siopaw at saka mami nila, iba talaga yung sarap. Noong namang 1929, itinatag ang unang restaurant sa Santa Cruz, Manila, ang Ramon Lee's Pansiteria. Nung after the war, it was burned down. Tapos tinayo ulit at the same location. Specialty nila ang pansit canton na may sangkatutak na sahog. So yung lasa niya is predominantly Chinese, pero meron na siyang hints of Filipino and Spanish influences talaga. And yung marriage ng lasa na, it's really perfect. Masarap po siya, parang nandun yung pagka-Chinese pero malalasahan mo pa rin yung pagka-Pinoy. Bestseller din nila ang fried chicken na inilatag sa orange. Alam mo kasi, Bea, ang Chinese, maraming forms ang pagluluto ng chicken. You have others na maputi lang talaga yung kulay na lahat, like white chicken, di ba? Meron din namang sobrang dark, like soy chicken. Very juicy. Very juicy. Very flavorful.
At syempre, agree sa amin ang kanilang mga loyal customer. Siguro mga 4 years old pa lang ako. Pag nagsisimba kami every Sunday dyan sa Quiapo, palagi kami pumupunta. Yan ang tatlo sa pinakamatitibay na Chinese restaurants dito sa bansa. Magkaiba man ang kultura na kinalakihan natin, meron pa rin isang bagay na nagbibigay sa atin. Yan ay through our happy tummies.